Assistant Ombudsman Nico Clavano na dagdagan yan ng isa pang kongresista. Si Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera na kinasuhan ng siyam na counts ng graft sa Sandigan Bayan nitong Agosto. May 7 pang mga kongresista ang sumasailalim ngayon sa preliminary investigation na isang hakbang pa bago kasuhan, tulad ni dating House Speaker Martin Romualdez. 2 senador naman ang sumasailalim sa preliminary investigation, sina Senador Chis Escudero at Senador Joel Villanueva, samantalang sumasailalim sa fact-finding investigation Etets na mga kababayan, Karma Israel, dito nga po kay Chis Escudero sapagkat mukhang tutuluyan na po silang dalawa nito pong si Joel or Jesus Boying is Lord. At speaking of karma mga kababayan, naku po, naawa ako dito po sa 4 na nag-recant dahil kung ano po ang kalagayan ngayon, mahirap man ang kalagayan nito pong mga namananatiling 14 na Brave 14 dito nga po sa mga ex-Marines. Naku, ang ganda po ng kanilang pakiramdam ngayon mga kababayan. At alam mo kung nasaan sila? Mapapanood nyo po dito sa channel natin. Kung mag-i-stick ka po, papanoorin mo ng buo. Malalaman mo, si BBM mga kababayan, aburidong-aburido na. Takot na takot at nanginginig na kay VP Inday Sara. Panoorin mo po ang videong ito hanggang matapos nang malaman mo ang detalye. Ito mga kababayan, tunguhin na kagad natin. Wala na tayong masyado pang mga intro-intro pa. Ano ba yun? Ba't may nawala doon? Wait lang guys ha. Ito na. Ito muna. Unahin muna natin ito. May mga kabataan. Ay, hindi pala yan ito. Nasaan na ba yung mayroong kay Lacson. Ito kay Lacson muna mga kababayan ha. Panoorin niyo itong kay Lacson na ito. Natid ako ng pera as kickback, but not to the President, but to Yusek Olaiban. And sabi niya, ang pagkaalam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. 8 billion pesos, Mr. President, in at least 10 deliveries. Kita niyo ito pag-amin ni Lacson mga kababayan. Ito ayaw po nila paimbestigahan ito pero mayroon na pong pag-aamin na ganito. Mismo si Lacson na po ang nagpaliwanag nito mga kababayan eh. Bakit ayaw pa rin po nila magtawag ng tinatawag na hearing? Diyan po mga kababayan. Kundi ay iba po ang kanilang hinihiring mga kababayan. Ito po ang kanilang hinihiring, no? Yung impeachment kay VP Inday Sara. At speaking of impeachment mga kababayan, pasyalan nga natin saglit ang Senado. Ito po ang kuha sa Senado ngayon mga kababayan. Saan nagkagaling yung tubig? Saan baba? Yan po. Yan po ang Senado. Gumagastos po ng 25 million ang budget kada araw sa impeachment pero mga tulong sa kisame sa Senado hindi mapaayos. Tumutulong po ang kisame ng Senado mga kababayan dahil po sa matindi pong pag-ulan ngayon. Ibig sabihin, pati po yung mga ulan ngayon ay sinasabi nila, hoy mga senador, tigil-tigilan nyo na yung walang kapararakan, paggastos ninyo sa wala namang kakwintang impeachment ninyo dito kay VP Inday Sara dahil wala naman kayong makuhang ebidensya, bakit pa ninyo ipinagpapatuloy yan na investigasyon? Itigil nyo na yan kasi wala pong kakwenta-kwenta yan, sabi ng kalikasan mga kababayan. Ano ho? Oh, mismo na ang kalikasan nagsasabi. Ang laki-laki ng budget nito mga senador na ito, nitong mga tungkol sa impeachment, 25 million, 125 million lang naman ang hinahabol nila kay VP Inday Sara. 73 million nga lang eh. Lahat naman po yun na ibigay po sa tamang pupuntahan. Wala po silang may pakitang ebidensya. Lahat po ng kanilang witness sinasabi mga kababayan na wala daw po talaga si VP Inday Sara tinanggap or binulsa. Pero bakit ganito po itong mga taong ito na kumakapagbintang, no? Kay VP Inday Sara at makapag-demand ng accountability ay sobra-sobra po. Ngayon, napafact-check na sila ngayon mga kababayan. Ang dami na po ang mga sitwasyon na nagpaparamdam na po ang totoong issue. Ito po ang totoong issue, yung tungkol sa flood control. Yun po ang dapat natin tutukan at balikan. Bueno, speaking of balikan mga kababayan, ito pong dalawang ito,
Nang bumalintong po itong dalawang ito, doon na po, nawalan na po tayo ng Senado ng bayan. Naging Senado na po sila ng Malacanang. Bakit? Dahil dyan, inuna na po nila ang impeachment kaysa po magpa-imbestiga sa flood control. Dahil nung sila noon ay kakampi pa ng 13, no? Ito po ay anong nangyari mga kababayan? Iyan po ay nakapagpa-imbestiga po sila. At nalaman po ang mga tao na sino pa ang talagang dapat managot. Kaya lang, humanap ng paraan itong si amo nila at yun nga mga kababayan, tinakot itong dalawang ito kung kaya't ayan ngayon. Ang problema, tinakot sila, nagpatakot naman, pero ito, gagamitin na naman sila ngayon at may kaso na. Karma Israel. Panoorin natin ang buong detalye ng balitang ito. Muling lumutang ang panawagang pagpapanagot sa mga sangkot sa mga maanumalyang flood control project bunsod ng malawakang pagbaha sa Metro Manila at mga karatig lugar. Pero mula nang pumutok ang issue, ilan na nga ba ang nakakasuhan? Ating himayin yan sa pagtutok ni Joseph Moro. Sa paglubog sa baha ng maraming lugar sa Metro Manila, lumutang ulit ang issue sa umunoy maanumalyang flood control projects at panawagan na may managot dito. Sigaw nga ng ilang natrap sa baha. Ang panawagan hindi raw lingid sa kaalaman ng opisina ng Ombudsman. We'd like to offer our thoughts, prayers to those who were affected by the floods yesterday. Dahil po sa nangyari kahapon, we see that the flood control structures that were supposed to protect our communities from the floods definitely did not work. Sa isang pulong dati ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa liderato ng Senado, hiniling niya na ang Ombudsman na ang mag-imbestiga ng lahat ng mga posibleng kaso kaugnay ng mga flood control project. Yung pala yun mga kababayan, yung nakita natin na nagpulong-pulong sila, yun daw yun, no? Yun malamang yun ang pinag-usapan nila. Si Remulla na ang mag-iimbestiga, pero bakit tayo papayag na taong bayan na sila Remulla na ang mag-iimbestiga o itong ombudsman? Eh samantalang, pwede naman po yan hiwalay dito sa Senado dahil ang Senado po, mga kababayan, ay live po napapanood ng taong bayan. Malalaman po natin kung sino po yung nagtatakipan, sino po yung itinuturo at dinidiin lang nila. Di ba mga kababayan, mas okay yung sa Senado, blue ribbon hearing? Bakit ang tatamad na nitong mga senador na ito? Bakit ayaw na nilang magpa-imbestiga dito mga kababayan? Ano ba talagang reason? Pero ilan na nga ba ang nakakasuhan ng Ombudsman simula nang pumutok ang issue sa flood control project noong nakaraang taon? Hinihingi pa namin ng listahan ng Ombudsman pero sa sariling pagtatala ng GMA News Research, as of July 2026, 45 na mga individual na ang nakakasuhan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Kasama na sina Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla, dating House Appropriations Committee Chair Saldi Co, Uswag Ilonggo Party List Representative James Ang, at dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Sa 15 contractors na may pinakamalalaking nakuhang proyekto, 2 pa lamang ang may kaso. Ang St. Timothy Construction Corporation na mag-asawang Pacifico at Sara Discaya na nakakulong na at ang Sunwest Incorporated na umunoy kay Co. Kita niyo mga kababayan ha, 15 po yan na pinangalanan ni Marcos Jr. na mga kontraktor. Pero dito sa 15 na ito, sino lang po yung 2 na nakasuhan mga kababayan? Una, yung mga Discaya, yung St. Timothy. Ikalawa, itong Sunwest. Ano ba yung nangyayari? Kanino ba konektado itong Sunwest? Kay Saldico. Ano bang ginawa ni Saldico? Binulgar niya po yan, mga kababayan. Ngayon, itong mga Discaya, ano bang ginawa ng mga Discaya? Bakit sila ngayon ang nakasuhan at nakulong? Dahil binulgar din nila po ang nangyayari dyan. So, ngayon, itong mga hindi nakakulong, mga kababayan, bakit hindi nakakulong? Sige nga, sumagot kayo. Bakit hindi nakakulong yung 13 doon sa 15 na binulgar ni Marcos Jr. na mga kontraktor na may kasalanan dito sa mga nangyayaring flood control sa ating bansa? Bakit 2 lang? Simple lang ang sagot dyan mga kababayan. Dahil yung mga 13 na yon hindi po kumikibo, wala po silang binubulgar, tahimik po sila, kaya tahimik din po sa kanila ang investigasyon.
Ang galing mga kababayan, kita nyo na yung pattern, ano? Ganyan po ang pattern ngayon. Pag tahimik ka lang, hindi ka makikita at hindi ka kakasuhan. Pero pag nag-ingay ka, naglabas ka ng tungkol dito, nagbulgar ka sa mga katiwalian, kaso ka agad. Ganyan po mga kababayan. Ang SunWest, konektado kay Saldico. Anong ginawa ni Saldico? Binunyag itong katarantaduhan. Delivery kay Marcos, kay Romualdez, at itong may insertion, pati pero mo ba naman, totoo sinasabi ni BP Inday na itong si Lisa Marcos, walang posisyon sa gobyerno pero namimigay ng pera. Di ba naalala niyo yung mga kababayan, sinabi ni BP Inday doon sa kanyang live, doon sa, doon nga, nakasala nga sa impeachment yun, di ba? Ayaw nila ipatugtog yun eh. Oh. Sinabi rin na Saldico na may insertion din itong Lisa na to. Biruin mo, asawa ka lang ng presidente, hindi ka naman binoto ng bayan, nakikialam ka. Di ba? Ngayon, konektado naman itong SunWest kay Saldico. Kaya, ang kawawang SunWest at kawawang Sentimonte na mga Diskaya, dahil sila ang mga naunang nagbulgar, sila yung mga naunang nakulong. 35 na iba't ibang kaso yan ng plunder, indirect at direct bribery, graft pati ng money laundering. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, nadagdagan yan ng isa pang kongresista, si Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Ayan mga kababayan, ito ang nadagdag, Noel Rivera. Pero hindi naman natin ito nakikitang nagsasalita mga kababayan, di ba? Ang hinahanapan natin ito ng koneksyon, kanino kaya din ito? Baka naman ito, nagpaparinig ito or ayaw din sa kanilang sumunod, sa kanilang script. Kung kaya't mga kababayan, or di kaya, ito hula pa lang natin kasi wala pa po tayong info tungkol dito kay Rivera na ito. Hindi kaya itong si Noel Rivera, mga kababayan, ay supporter or naka-align din ito sa mga Duterte? Katatandaan po natin, lahat po ng mga naka-align sa mga Duterte ay kinakasuhan. Magbulgar ka dyan, may kaso ka. Pero kung makiayon ka sa Malacanang, ay masarap ang buhay mo. Hindi ka na makukulong, kasama ka pa dyan sa partihan, di ba? Na kinasuhan ng siyam na counts ng graft sa Sandigan Bayan nitong Agosto. May 7 pang mga kongresista ang sumasailalim ngayon sa preliminary investigation na isang hakbang pa bago kasuhan. Tulad Biruin mo yan mga kababayan. Itong si Romualdez, lahat halos ng investigasyon, nandoon siya. Kasama ang kanyang pangalan. Pero ang sabi dito, kasama pa siya doon sa 7 pa daw na maaaring makasuhan. Ngunit mayroon pang isang hakbang. Paano yan pag hindi hinakbang yan? Hindi sila makakasuhan? May hinihantay? Katulad kila Joel Villanueva, katulad kila Jesus Escudero, na nung una, nung nandun pa sila sa grupo nila Senator Marcolita, majority that time, hinog na ang kaso. Pero hindi pa sinasampa. Di ba? Pero nang bumaliktad na, wala nang kaso, hindi na narinig natin. Ngunit itong anim dito, bukod kay Martin Romualdez, itong si Aurelio Gonzales, Christy Angeles, ito lalo na ito si Tandang Putibok, si Johnny Pimentel. Ito pa, mga kababayan, si Eric Yap, Benguet. Naalala nyo, di ba, binulgar ni pangalan nun, ni Mayor Magalong. At ito naman, si dating AXIS Partiles, Edvic Yap, ang kapatid niyang mga Yap na yan, mga kababayan. Na ito naman si Edvic Yap, mga kababayan, CIS, konektado kay Tulfo. Kasama yan ni Tulfo noong 19th Congress. Kasi 20th Congress ngayon eh. Di ba, mga kababayan? At ito naman si WS Partiles, Edwin Gardiola, ito yung sinasabi ni, pangalan nito, ni Leandro Liveste, na mga kababayan, na sinasabi, sisiw lang, maning-mani lang, yung kontratista or kontrata dyan kay mga Diskaya. Mas malaki daw po ito. Pero bakit? Isang hakbang pa. Ano ibig sabihin? Ginagamitan muna ng halimbawa, parang katulad ng formula. Sabi ni Boyeng, hinog na ang mga kaso sa mga ito. Hinog na. Ngayon naman, iba naman. Kumita na yung hinog na, di ba? Kaya naman papalitan natin ang term. Isang hakbang pa. Pakinggan natin na maigi ha, isang hakbang daw eh. ngayon sa preliminary investigation na isang hakbang pa bago kasuhan, tulad ni dating House Speaker Martin Romualdez.
Dalawang senador naman ang sumasailalim sa preliminary investigation, sina Senador Chis Escudero at Senador Joel Villanueva. Ayan mga kababayan, ito yung kabats ni Senator Jinggoy, Senator Marcolita, although si Senator Marcolita, hindi naman po sa flood control ang kanyang issue, alam na natin yan, di ba? Pero magkakabats ko ito silang apat, Senator Jinggoy, Senator Marcolita, Senator Escudero, Senator Villanueva, na hinog na ombudsman din may sabi mga kababayan. Ngunit ngayon, anong sabi ng ombudsman? Balik lang natin ng konti. Alim sa preliminary investigation, sina Senador Chis Escudero at Senador Joel Villanueva. Ba, di ba hinog na dati? Bakit ngayon nasa preliminary pa lang investigation? Ano ba talaga? Hinog na o preliminary pa lang? Ano ba mga kababayan? Ano ba yung mas maganda? Yung hinog na o preliminary pa lang? Ano ba ibig sabihin ng pag sinabing preliminary pa lang? Makakasuhan na ba? Makukulong na ba itong mga ito? Well, tingnan natin mga kababayan. Samantalang sumasailalim Pero kahit ganun pa man, itong dalawang ito, karma na sa kanila. At bakit ngayon napapaingay na naman ito? Kasi nakikita po ngayon ng taong bayan na itong impeachment po, bagamat sila na ngayon ang majority, 13 po ang nasa majority, 13 man sila, bumuto man sila lahat, hindi pa rin sila makakakuha ng ilan? 16 votes mga kababayan. Hindi pa rin sila makakakuha ng 16 votes. At dyan sa 13 na yan, hindi sila sigurado. Katulad nitong ni Villanueva, katulad ni Chis Escudero, na bagamat nasa kampo na nila, mukhang mga kababayan, hindi talaga buboto para i-impeach si BP Inday Sara. Yan mga kababayan yung dahilan siguro nito. Kung kaya't ngayon, eto na naman si Boyeng, come to the rescue. Pinapaingay na naman niya ito. Katulad, din naman sa, sino pa ba yung Sino pa ba yung, mayroon ng karaan lang, di ba, yung binanggit na Ayun, Senator Senator Robin Padilla, Bongo, tama. Di ba, nakaraan, sino pa ba may isa pa Mukhang ganito ang kanilang style ngayon, Talagang, sige, kumbaga, inuumangan pa. Sige, diyan ka, pag tumawid ka dyan, kaso ka. Pero pagka bumoto ka ng impeachment ng BP Inday Sara, wala ka ng kaso. Kalimutan na. Tandaan natin si Joel Villanueva at Chis Escudero mga kababayan ay hinog na ang kaso nito. Di ba? Pero nangyari, sino lang nakulong? Marcolita at saka Jinggoy Estrada dahil nananatili sa minority kakampi ni BP Sara. Itong dalawang ito, bumaliktad na, bigla na pong nahilaw ang kanilang kaso or nabulok. Ngayon naman, dahil natutunugan na siguro nila na hindi ito buboto, bagamat nasa kampo na nila, sandali. Takutin na uli natin. Kasi, takot na takot itong dalawang to Di ba mga kababayan? Takot ito sina Senador Takot na takot ito. Di ba? Siguro, sabi nila, madali lang ito matakot Yung prinsipyo nito, hahapay-hapay, di ba? Sabi nga nila, ang prinsipyong sampay bakod, ibig sabihin ng bakod na pag hinangin, gaganon lang, papaling-paling. Yun po yung sampay bakod na tinatawag, mga kababayan. Yan po ang prinsipyo nitong mga ito. Kaya siguro, sige, pagka hindi kayo bumoto para i-impeach si Inday, bigla ulit mabubuhay ang kaso ninyo. However, mga kababayan, ito ay hula at analysis ko lang at opinion. I don't think kung yun nga talaga ang magkakatotoong mangyayari dito. Kayo ba mga kababayan, yun di ba naiisip ninyo? Kung yun ang naiisip ninyo, comment nyo dyan sa baba. Chis Escudero at Senador Joel Villanueva, samantalang sumasailalim sa fact-finding investigation si Senador Alan Peter Cayetano. The files of Senator Ping Lacson have been officially received by the Office of the Ombudsman and undergoing fact-finding. So there are certain things that the team deems necessary to verify and to complete para po mas cohesive yung theory natin. Kamakailan, ibinulgar ng dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ang tungkol sa Leadership Fund. Ito yung alokasyon sa budget para sa priority infrastructure projects ng mga mambabatas. Interesado daw dito ang ombudsman pero may kondisyon.
the Ombudsman would like to see a very open and voluntary statement on his part without leaving out any details, no? Kasi nung nabanggit ni Ombudsman dati, yung statements ho ni former Secretary Bonoan seemed to skirt certain issues, certain personalities. Ang gusto natin, mag-tell all. Hiningan pa namin ang pahayag ang kampo ni Bunuan. Joseph Morong na Ayan mga kababayan ha. So, speaking of Lacson, di ba? Yan din ngayon. Yun pala si ano pala mga kababayan. Isa pala dito sa mukhang pinapatunugan dito ay si Senator Cayetano. Pero tingnan itong si Lacson na nagbibida-bida mga kababayan, ito naman ang issue niya. Panoorin natin saglit ito bago natin lumipat ang isang issue. Natid ako ng pera as kickback, but not to the President, but to Yusek Olaibar. And sabi niya, ang pagkaalam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. 8 billion pesos, Mr. President, in at least 10 deliveries. Natid ako ng pera as kickback, but not to the President, but to Yusek Olaibar. And sabi niya, ang pagkaalam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. 8 billion pesos, Mr. President. Kita niyo mga kababayan, si Lacson na mismo ang nagpapatunay na Natid ako ng naghatid daw ng pera kay Olaibar, hindi daw kay Mr. President, ng 8 billion pesos. Si Lacson na mismo mga kababayan, 8 billion pesos, magkano lang ang hinahabol ninyo kay BP Inday Sara na hanggang gusto nyong patanggal, gusto nyong kasuhan, gusto nyong talagang pinaano nyo na, tawag na doon, yung tinatrial, publicity nyo, pinasama nyo na ng matindi. Pero ito, Lacson, 8 billion pesos ito, di hamak na sensilyo or barya lang yun na issue kay BP Inday Sara. Ito, 8 billion pesos, binaliwala mo. Ikaw mismo, nagpapatunay niyan. Nasa privilege speech mo yan, 8 billion pesos, Mr. President, nagatid ako ng pera, pero hindi daw kay Presidente. Doon daw kay Yusek Olaibar. O sige, doon pala, sabihin na natin granting hindi yung kay Marcos. Pero bakit hindi mo inimbestigahan si Olaibar? Di ba mga kababayan? Dito booking na booking itong si Lacson eh. Kaya nakakainis, di ba? Dahil akala nila, nagagago lang nila ang taong bayan, madali lang nila mauto ang taong bayan. Pero ang totoo, hindi nila kayang utuin mga kababayan kasi nga, isipin niyo yan, nagatid daw siya ng pera, ay sinasabi niya, 8 billion pesos, aminado siya, pero kay Olaibar lang daw ito. Sino ba si Olaibar? Imposible naman si Olaibar, mga kababayan, nagagawa na mag-isa nito. Na hindi rin niya alam ng mas mataas sa kanya. Sino bang mataas sa kanya? Una, yung tsuhin, o lolo yata niya, yung Bersamin. Sino bang mataas kay Bersamin? Tapos wala silang alam. Inutil pala itong mga kababayan, yung boss ni Bersamin, boss ni Olaibar. Hindi pala si Olaibar, di ba? Iba pala yan. Hindi, pati yung Bersamin, di ba? Yung kabangkino, apo? Di ba? Dalawa yan, Olaibar at saka Bersamin. Pero dito na lang tayo sa Olaibar na to. Di ba may boss ni Olaibar? So, ibig ko sabihin, inutil yung boss ni Olaibar na hindi alam na nagnanakaw itong si Olaibar ng 8 billion pesos, Lacson. Di ba yun yung logic niyan? At ang masaklap, Lacson, alam mo pala ito, alam mo na ito, hindi mo malang pinatawag yung Olaibar na yan. Di ba sinong niluloko mo? Niluloko mo ang taong bayan? Siguro, kung mainstream media lang ang aasahan ng taong bayan na doon ka lang nagpuputak, na pinipick up ng mainstream media, dami mo nang expose dati. 67, ata yun, 67 na congressman na contractors. Pero ni isa doon, wala ka man lang ipinatawag, Lacson, nakakahiya ka. Puro ka lang daldal, wala ka naman sa gawa. Di ba? Ang lalaki, pag nagsalita yan, kunti salita, di ba? Well, hindi ko sinasabi na hindi ka lalaki, ha? Ewan ko, kasi may mga narinig lang tayo. Pero hindi. Wag na natin pag-usapan, personal na bagay mo yan. Pero sa atin lang, ang lalaki, pag nagsalita, isang salita, may salita, at naninindigan. Alam mo na to, may 8 billion pala na diniliver doon kay Olaibar. Huwag na natin sabihin kay BBM. So, ibig sabihin,
Dahil hindi dineliver kay BBM, hindi dineliver kay Bersamin kung sino man ang mataas sa kanya, okay lang ito, Lacson. Nanakawan tayo ng Laybar ng 8 billion pesos at wala na tayong pakialam. Pero dito kay BP Inday Sara, sabihin na lang natin na kinuha ni BP Inday Sara yung 125 million pesos. Sabihin na lang natin for the sake of arguments. O di nga yung ginawa nyo. Inimbestigahan nyo, di ba? Ini-impeach nyo ngayon, di ba? Bakit itong 8 billion pesos na dihamak na napakalaki? Wala sa katiting na halaga itong hinahabol niyo kay Deep Inday na pinapa-impeach ninyo, tina-trial by publicity ninyo, sinisiraan ninyo at lahat-lahat. Nagsama-sama kayo mula palasyo hanggang mga congressman at mga senador. Pero bakit dito sa 8 billion pesos, Lacson? Asaan na yung pagiging pulis mo dyan? Asaan na yung pagiging mahusay mong pulis? Naging chief PNP ka pa naman? Wala kang credibility, Lacson. Wala kang pinatawag doon sa 65 na congressman plus ito, si Ulaybar. Di ba nakakahiya ka lang, Lacson? Daldal ka ng daldal ka lang yan. Hindi ka tunay na lalaki. Di ba? Hindi, kasi parang hindi tunay na lalaki kasi nga daldal ng daldal. Ang lalaki, ang tunay kasi na lalaki, pag nagsalita yan, totoo, isa lang. At talagang paninindigan yan. Sinabi mo, ikaw mismo may sabi, oh. Natid ako ng pera as kickback, but not to the President, but to Yusek Olaybar. And sabi niya, ang pagkaalam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. 8 billion pesos, Mr. President, in at least 10 deliveries. But not to Naghatid ako ng pera as kickback. Pero not to the President, but to Yusek Olaybar at Yusek Bersamin. Pero dito sa dalawang ito, na alam mong kickback itong pera na ito, lintik. Talaga nakakaigigil, ano mga kawayan? Alam niya ng kickback, hindi niya talaga hindi niya talaga inimbestigan itong dalawang ito, hindi tinatawag. Pinagluloko talaga tayo nito mga senador na ito mga kababayan, di ba? Oh. Kaya galit na galit sila sa mga social media. Kasi nga, social media lang po ang nagbubulgar ng mga ito. Kasi ang mga mainstream media na mga hindi bayaran, ayaw pong ibulgar ito. Boy na mga kababayan, gusto nyo makakakita ng mukhang multo? Gusto nyo? Narinig ko. Hindi nyo pa na i-comment, narinig ko, oh, gusto ko. O ito, multo ba ka mo? Visit ka, BMR. Hindi naman multo yan. O yan. Si Dizon yan. Ay, oo nga pala. Si Dizon. Kaya lang tingnan yung tsura ni Dizon, ano? Nung nakay Tatay Digong ito, talagang to eh. Maayos-ayos eh. Ngayon mukhang sa dinami-dami ng bumabagsak na ulan, mukhang hindi na yata naliligo. Sorry pero parang na siya eh, hindi na siya nakakapag-ayos, no? Wala na, parang wala na sila sa sarili mga kababayan. Tingnan niyo po ito, oh. Anong sinabi niya rito? Basahin natin. Possible cases to be filed. Hindi pa lahat ng 13,917 flood control projects na isinagawa noong nakaraang administration ay accounted for at na-audit ayon kay DPWH Secretary. Tinanong si Dizon kung kumpleto na ang accounting at audit sa mga proyekto ng dating administrasyon. Sinabi niyang patuloy pa ang pagsusuri dahil libu-libong proyekto ang kailangang silipin. Hindi pa. I mean, you're taking about thousands and thousands. Ongoing pa ang lahat ng mga yon. Nasa tama pa ba talaga itong ating administrasyon, itong mga bataan ni Marcos? Nasa tama pa ba kayo pag-iisip? Ngayon ang problema, Duterte pa rin ang sinisisi ninyo. Shooting incident doon sa Tacloban ng mga bata, Duterte ang sinisi. Dito na naman ngayon sa Zamboanga, Duterte na naman ang sinisisi ng mga ungas. Talaga naman. Kung puto lang kaya, sasarap niya pagtitirisin eh. Di ba? Nakakagigil mga kababayan, biruin niyo yan. Antayin natin, malapit-lapit na yan, no? Siguro bago magtapos itong si Marcos sa 2028, baka sisihin na nito
si Tatay Digong, si BP Sara, pagpatay kay Lapu-Lapu, Bonifacio, at saka kay Aguinaldo. Ay, hindi. Bonifacio, Rizal, Lapu-Lapu. At ako na magsasabi, ako na mismong tatayong testigo. Kasi sinungalingan kong si Tatay Digong o BP Sara ang pumatay kay Lapu-Lapu. Dahil kitang-kita ko, nung nagtatrabaho ako dati sa isang restaurant, yung pumatay kay Lapu-Lapu ay isang chef cook. Kaya hindi nila po pwede. Ito na lang siguro hindi nila kayang ibintang eh. Yung pumatay kay Lapu-Lapu. Kasi ang dami pong mga chef cook, yun po ang pumapatay ng mga Lapu-Lapu. Kaya hindi po pwede nila. Pero si Rizal, si Bonifacio, ay nako, antayin ninyo. Isisisi nitong mga ito sa mga Duterte, promise. Di ba? Hilo na po sila mga kababayan. O ito, nasa na po yung mga 14 Marines. Ito po sila ngayon mga kababayan. Nagchichilax po sila. Ayan. 2 minutes ago, may post dito si Atty. Libito Baligot. Sabihin natin, basahin natin. Mag-ingat po tayong lahat sa baha. Kaya kami ay pumunta muna sa medyo mataas at makahoy na lugar. Kung muli nating buhayin ang ating mga nakalbong kabundukan ay tiyak mababawasan ang pagbaha sa kanayunan. Good job sa inyo mga sir, pa rin kayo, bravo. Bagamat sobra talaga ang panggigipit, mayat maya ay kinakasuhan kayo, mayat maya ay nagpapiansa kayo, pero hindi po rin kayo nagpatinag at hindi po kayo nagpadala sa 25 million na isinusuhol sa inyo. Kaya yung prinsipyo ninyo ay hindi po yan nababayaran. Sumasaludo po kami, no, sa inyo mga kababayan. At speaking sumasaludo, ito, may post din dito si Atty. Libito Baligod, chillax sila mga kababayan, chillax lang sila mga kababayan. Itong 14 na hindi bumaliktad. Ngayon, yung mga bumaliktad na 4, ang reason nila, kaya daw sila nag-recant, kasi gusto na nilang matahimik. Manahimik, di ba? Ang problema, ito ngayon ang naging problema nila mga kababayan. Ayan. Recant in face plunder, Ombudsman eyes charges versus cause ex-bodyguards. Paktay kadiha. The Office of the Ombudsman is considering including four former bodyguards of ex-lawmaker Zaldico as respondents in the plunder case involving former House Speaker Martin Romualdez after they recanted their allegations over alleged flood control kickbacks. Paktay kadiha. Dati, nang hindi pa kayo bumabaliktad, ang kaso lang ninyo ay Ang kaso lang ninyo ay perjury, cyber libel or libel. Mga mga pupwedeng magpiyansa, billable, di ba? Ngayon, naku po, bagamat pwede kayo magpiyansa, pwede quote-unquote, kasi nga sa batas, kahit plunder pala yan, pwede. Basta mapatunayan lang na mahina ang ebidensya laban dito sa isinampang plunder. Ang sakit ng kapalaran ninyo. Bakit naman plunder? Pasok talaga sila mga kababayan sa plunder. Naalala niyo si Senator Marcolita? Ang rason kay Senator Marcolita, pinipilit nila na ito daw po, si Senator Marcolita, plunder daw po ito kasi nga yung pera nanggaling daw sa masama. Suhol daw ito sa kanya habang siya ay nakaupo or bilang isang kongresista pa. So plunder ang kinaso. Now, dito naman sa 4 na nag-recant, bakit po pwedeng plunder? Kasi ayon doon kay Atty. Baligod, 25 million di umano ang inabot or binigay sa kanila para mag-recant bawat isa sa kanila. Kaya, ibig sabihin nito mga kababayan, sino ang nagano sa kanila para mag-recant? At kanino galing yung pera? Siyempre naman, alangan naman nang galing yon kung kani-kanino mga talpulano para mag-recant. Normal na iisipin mga kababayan, bagamat ayaw natin pangalanan,
Siyempre, kung sino yung tinatamaan doon, sa kanilang mga testimonya, tandaan po natin ang testimonya po nila ay papunta saan? Sila ang nag-deliver kay Speaker Martin, kay Marcos, kay Sandro. Yang apat na yan, mga kababayan. So ngayon, hindi natin sinasabi na galing yan doon kila Marcos, kila Sandro, kila Martin, yung pera na di umano 25 million na ibinigay sa kanila para kapalit ng kanilang pagre-recount. Pero ito yung matinding tanong at ang masaklap na tanong. Mga sir, kayong apat, nakamit nyo ba yung kapayapaan? Natahimik ba ngayon ang inyong mga buhay? Or mas lalo kayong nalagay? Mas lalo kayong nalubog sa masaklap na kapalaran? Bakit? Dalawa na ngayon. Dati, kakampi nyo ang taong bayan, ngayon kalaban nyo na ang taong bayan. At ang matinding kalaban ninyo, ang inyong konsensya. Sapagkat mayroong 14 na kahit tambakan ng kaso, hindi po sila kayang o hindi po sila bumabaliktad. Naninindigan pa rin po sila hanggang ngayon. Isa lang ang punto dito. Naaawa ang kami sa inyo. Pero wala eh. Kung nag-taste kayo, nagtiyaga kayo, katulad ng 14. Ayun, papunta-punta lang sa bundok. Bagamat may kaso, may peaceful, may katahimikan sa kanila. Di ba? Kayo wala. Kawawa naman kayo. Yun lang mga kababayan, di ba? Tingnan nyo itong nakita pa ni Atty. Baligod dyan sa bundok. Oh. Tingnan nyo po ito mga kababayan. Ayun, no? Balita ito ng Inquirer.net. No buyers, low prices, force Benguet farmers to discard veggies. Wala talagang kwenta itong ating administrasyon na ito. Itong Department of Agriculture, inutil talaga ito. Ayan, no? Video na yan, ha? Dami, ano? Ayan, no? Video po yan, mga kababayan. Saging, oh, grabe, no? Saging at saka mga repolyo, carrots. Nasayang po. Dahil walang buyers. Dahil po ito sa inutil nating Pangulo ng Pilipinas na hindi po alam i-manage ang ating bansa. Na ayon sa kanyang ate ay pulburon almusal, tanghalian almusal, hapunan almusal ay pulburon. Illegal na pulburon. Yun po ang masaklap dahil pinamumunuan po tayo ng isang presidente na hindi po alam ang kanyang dapat gawin. Hindi marunong magpresidente ayon kay BP Inday. Di ba? Ayan, tingnan nyo, no? Daming nasasayang. Biruin mo noon, siya ang unang umupo bilang isang agriculture secretary. Ay, Department of Agriculture, tama, DE. Pero walang nagawa. Ang nagawa niya, pinataas niya yung mga produkto. Nagmahal ang lahat. Di ba? Nagmahal ang sibuyas, naging gintong presyo. Dahil po yan sa epekto ng isang presidenteng wala pong alam at walang pakialam. Yan po yan mga kababayan. Di ba? Nakakahiya, nakakaawa ang sitwasyon. Speaking of nakakaawa, ito na po yun, no? Mga bata, mga kababayan, minumura na pati yung mayor. At ang mayor na ngayon, hinahanapan na nila ng flood control. Panoorin natin. Ngayong mayamot! Ayun na, Mayor! Abot na sa flood control namin, oh! Abot na sa flood control namin! Ngayong mayamot! Ayun na, Mayor! Abot na sa flood control namin, oh! Oh, kita nyo, oh. Pati mga kabataan, napapamura na. Ang mga mayor, oh. Pero in fairness sa mga mayor, wala po silang alam dito sa flood control, eh. Ang mayroon po talaga control dito mga kababayan ay mga congressman kasi national project po itong mga flood control eh. Kaya kawawa rin po ang mga mayor dito eh. Mga gobernador walang magawa. Si Pineda nga, di ba? Nagsusumbong din siya, di ba? Wala silang magawa eh. Pero kita nyo mga kababayan, ultimo mga kabataan na ngayon, alam na po ang issue na ito.
Sino na lang po ang di nakakaalam? Ang Malacanang na lang at saka si Anticler, mga kababayan. Oh, ito, tingnan niyo pa ito, baha, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh, iba na ko yun. Literal na talaga yan. Tapos sasabihin pa na galing fake news. Kaya wala na talaga sa kasimulan kung ano na ito eh. Oh, ito, basahin natin ang caption nito. Sunny 25 po yan ha. Hindi pa kami nakapag-move on sa flood control probe. Panoorin, abot dibdib ang tubig baha sa Barangay Del Monte, Quezon City noong kasagsagan ng mga pag-ulan kahapon, Agosto 17. Kita sa video ang paglangoy ng mga residente sa baha na may lumulutang na basura. Nasaan na ba yung mga loyalistang tanga? Pakisip-sip nga ito. Total, mga sip-sip boto naman kayo sa kay Bangag. O, ito naman ang sip-sipin ninyo. Ito lang singhutin ninyo lahat na baha, baka sakali. Total, marami naman kayo natatanggap na bayad, di ba? Milyon-milyon ang pinaghahatian eh. Di ba? Yung namatay, di ba? Oh. Ito pa mga kababayan, mayroon pa dito. Hindi pa yan, ito. Ito, oh, kawawa, oh. Ayan, no? Saan itong lugar na ito? Lawaan River, Zone 1, Poblasyon Abra de Ilog, ngayong Miyerkules, Agosto 19, dahil sa patuloy na pananalasa ng habagat sa lalawigan. Tinangay ng ilog, nagresulta ng pagguho ang tirahan sa okay, mga kababayan. Ingat po kayo sa mga tabing ilog, oh. Nako, yung pong isa, oh. Kung may mga flood control sana ito sa gilid na ito, di ba? Mamaya, paalala niyo sa akin, mayroon akong solusyon dyan eh. Mayroon akong solusyon kung paano matitigil itong mga flood, mga ano na to, magandang klase flood control. Ito po ang tubig ngayon. Masyado pong malalim ang tubig ngayon. Whew! Hanggang leg ko na po. Ayan po, gabahay na po ang tubig. Grabe po ang tubig ngayon. Nakatingatangay ako ng tubig ngayon. Grabe. Ayan guys, ang tubig. Ito po ang balita ngayon. Whew! Grabe. Grabe ang lalim ng tubig ngayon. Ayan guys. Tinabot na po sa bubungan. Ang lalim na ng tubig. Pangalawang baha ito mga kababayan. Pangalawang baha na yan, ang lalim pa rin ng tubig. Ha? Bago natin panoorin itong takot at takot na si Marcos kay BP Sara, magbibigay muna ako ng solusyon para dito sa baha. Kung ako yung presidente, mga kababayan, simple lang ang solusyon ko, unahin ko muna itong Metro Manila para maging sample ito. Total, nandito na rin lang yung lahat, Nandito lahat. Unahin ko na ito. Unahin ko muna infrastructure yung flood control kasi dito naubos lahat eh. Nawawas out lahat eh, pati mga negosyante. Ang gagawin ko mga kababayan, alam niyo ba yung yung C6 diyan sa Taguig? Mayroon yan C6, di ba? Circumferential Road. 6. Paikot yan. Laguna, Rizal, Taguig, Metro Manila, Muntinlupa, di ba? Paikot yan. Dadagdagan ko yan ng napakataas na dike. Yung dike na yon, magiging highway na rin yun. Di ba? At saan kukunin yung lupa? Doon din sa Lawak, Laguna Lake. Diyan kukunin yung lupa para ipantambak dito sa gagawing highway na magsisilbering dike. Di ba? Di ba, malaking solusyon yan para pag mayroong bumaha doon sa taas, sa Angat Dam, lahat ng mga manggagaling doon sa taas, makakats niya ngayon yan dyan sa C6, ay dyan sa dyan sa Laguna Lake. Paikot yan, yung C6 na yan hanggang Laguna, hanggang Rizal, ikutin niya ng DK, highway yan, paikot yan eh. Na malaking highway yan, katulad kasing laki ng C6. Pwede rin gawing expressway. Sipin nyo yan ha mga kababayan, pag yan ginawang project na yan, ay malaki po ang bagay na
masasawata po natin ang baha. Kasi may ipon na yan eh. Magsisilbi ng parang mini dam yan. Bakit? Kasi nga, yung ipagtatambak mo para tumaas yung dike mo at nagkaroon ka ng panibagong highway, ay doon mo kukunin sa lawa. Di lalalim yung lawa. Di maganda. Marami nang may imbak na tubig dyan. Tama, hindi? Okay. Ngayon, paano naman yung ilog? Yung ilog naman, ilog Pasig, konektado po yan mga kababayan. Yung ilog Pasig, konektado po, ang dulo po niyan, dyan po sa Laguna Lake. Diretso po yan sa Manila Bay. Punta tayo sa ilog. Yung ilog naman na yan, gagawa niya ng mataas na tulay, mga kababayan, kahit barko pwedeng dumaan. Tapos yung ilog ngayon, ganun din ang gagawin. Idadraga rin yan, ididrench din yan, itatambak din sa gilid, gagawin ding dike. Lahat ng mga kabahayan sa mga paligid na madadaanan, tatanggalin. Magsakripisyo po tayo. Magkaroon po talaga ng isang political will. Kahit building pa yan, tanggalin talaga yan. Para ano? Para masawata natin ang flood. Dahil siyempre, ang kukunin natin ang lupa, dyan din sa ilog, itatambak natin sa magkabilaan. Di mayroon na tayong another dike, another highway, mayroon pa tayong malalim na ilog. Ganon din sa Laguna Lake. Mayroon na tayong highway, mayroon pa tayong dike, mayroon pa tayong flood control na matibay. Ngayon, Laguna Lake, pag bumagsak galing doon sa taas, sa mga dam, papunta dyan sa Laguna Lake, may ipon dyan. Hindi pupunta kagad sa mga bayan-bayan ng Metro Manila. Tama, hindi? Pagkatapos, dito naman ang mga ulan sa Metro Manila, hindi na rin basta-basta aapaw dahil mataas. Sabihin na natin mga 2 palapag. Yung taas, nagagawin natin gilid ng ilog na pinakadike, highway na rin yun. Biruin mo yung project na yun mga kababayan. Possible ba? Possible yan. Possible yan. Nagagawan nga ng highway yung mga bundok eh. Di ba? Nagagawan nga ng tulay ang mga napakalalayong dagat eh. Possible yan. Possible yan kung talagang gagamitan lang ng pera. Ngayon, kung hindi kaya ng gobyerno, humiram muna sa mga nakapaligid na mga negosyante. Yung makikinabang sa highway na yun at makikinabang sa flood control na yun. For sure, gugustuhin nila ito mga kababayan. At ngayon, lahat naman ng mga creek, buhayin. Lahat ng mga kanal, bubuhayin niya ng maayos. Pag mayroon magtapon ng kahit isang pirasong balat ng candy lang, kulong 1 linggo. Kulong 1 linggo. Tapos, habang nakakulong 1 linggo, maglilinis ng 1 linggo, walang bayad. Yan ang unang offense kagad, kulong kagad. Siyempre, bakit patupad yan? May batas at mayroong alam ang taong bayan. O, pag nagtapon kayo 1 linggong kulong, kaya wala na itong practice test pa na, ay, patawad mo na kasi 1 beses ko lang nahuli. Hindi na. Kriminal na yan. Kung talagang desidido talagang gobyerno, ganun dapat ang gawin. Di ba? Lahat ng mga kanal, lahat ng mga imburnal, ayusin lahat yan. Tapos ngayon, dyan ngayon, ipapump ang tubig, padadaanin dyan. Pag may ulan sa Metro Manila, padadaanin dyan, papunta naman sa Ilog Pasig. Kung doon naman malapit sa Taguig, sa C6, doon naman sa C6 ang punta ng tubig. Di ba? Naipon doon. Wala sa Metro Manila, tuyo tayo. Gets nyo? Tapos, papunta naman doon sa pier, maglagay doon ng parang, ang tawag nun, yung harang, yung gate, yung floodgate. Maglagay doon ng floodgate. Maglalagay din doon ng gate na talagang once na mataas ang tubig sa dagat, dito muna ang tubig sa ilog. Tapos doon muna sa stuck muna dyan. Pagka mababaw na doon, saka na ngayon palalabasin na yung tubig.
para pumunta na sa Manila Bay. Di ba ay maniwala kayo mga kabayan, lahat ng mayor, bawal na bawal, sino man ang may magkalat dyan ng isang basura man lang, kahit isang upos na sigarilyo, panagutin lahat, isang linggong kulong. Ewan ko lang mga kababayan, kung hindi tayo maging malinis. Kaya yan. Di ba? Nakita ko na yan eh, tinignan ko yung sabi ko, yung ilog, tingnan nyo, konektado yung ilog Pasig, papunta dun sa C6, sa Laguna Lake. Kung yung ilog ng ilog Pasig, i-dredge yan, tanggalin yung mga pusali, mga burak, at ilagay sa gilid, tapos, gawin flood control matibay, gawin pa ring highway, sipin mo, globally yung pakinabang, mayroon ka ng flood control, mayroon ka pang highway. Di ba? Sasabihin naman ng iba, ay paano yan, ang daming masasagasaan ng mga establishmento. Ganoon talaga, kailangan may magsakripisyo. Katulad ng JP Rizal, di ba dyan sa Mandaluyong, tsaka sa Makati, parehas yan magkabilaan, JP Rizal yun sa kabila, JP Rizal sa kabila. Tapos may sidewalk, di ba? Yun yung dinadaanan ng tao, tapos ilog na ito. Di yung sidewalk na yun, tapos itong mismong JP Rizal, yan na yung gawing highway. Di ba? Napakatitibay. Matibay nang gagawin ng highway. Hindi na mawawasak. Ano pa? Double purpose pa. Dahil flood control na, mayroon pa tayong highway. Nakabawas na tayo ng traffic. Dahil sa may bago tayong kalsada, may malinis pa tayong ilog, mayroon pa tayong reserve na tubig. Kasi yung tubig dyan, pwede naman i-process yan ngayon para sa pangangailangan natin. Di ba? Kasi malinis na Wala nang pwede magtapon. Dahil pag may magtapon, isang pirasong upos ng sigarilyo, kulong. Isang linggong kulong, pagkatapos, maglilinis araw-araw sa kalsada. Tapos lahat ng pulubi, lahat ng yung mga homeless, kukunin lahat ng DSWD yan. Kung sino-sino mga nakasakop doon ng mga bayan-bayan, Manila, Taguig, Makati, Pasig, Pasay. Ilan ang homeless niyan, kunin nyo lahat. Pagtatakas, hulihin, ilagay sa probinsya pagka tumatakas-takas. Pero pagka hindi naman tumatakas at sumama, suportahan ng gobyerno pero sila yung magbabantay, sila yung ranger ngayon. Basura ranger, sila yung taga-bata, ng mga tao na may magtatapon. CCTV sila. Di ba? Wala na tayong basura, wala na tayong homeless, may flood control tayo, may another highway pa tayo, may malinis pa tayong ilog, at may malinis tayong Laguna Lake. Sinong panalo? Imposible? Hindi yun imposible. Sa trilyon-trilyong perang ninanakaw nila, kung talagang igagawa yan ng ganyang project, tingnan nyo ang TOJC, bilyon-bilyon yung halaga lang yan. Nasa 4 billion yata yung pero yung kuryente dyan, umabot yata ng 8 billion. Mas mahal ang kuryente, yung generator, kaysa sa diba? So ito si Marcos naman mga kababayan. You mentioned surveys. So, how do you feel when you see surveys showing that Vice President Duterte is the leading preference to succeed you? And in relation to that, our country has a history of former presidents being jailed and pursued by their predecessors. Do you fear that at all? No. I don't really worry about surveys, quite frankly. I don't really, because I see, of course I see them, but it doesn't make any difference to me. I don't change my decision because of the survey. I don't change direction because of the survey. I take a decision because that's what I feel is the proper decision to make. I adopt a policy because I believe that is the best policy.
And a survey doesn't really come into it because it does not determine the rightness or wrongness of what I'm trying to do or what my government is trying to do. It's not that I don't care. Of course you care. You're a politician, but it only to a very small extent. You know, if your numbers aren't good, I wish they were better. If your numbers are good, they say, oh, great, they're good. But once that stays in my mind maybe for a minute or two, and then I get back to work after that. You mentioned surveys. So, how do you feel when you see surveys showing that Vice President Duterte is the leading preference to succeed you? And in relation to that, our country has a history of former presidents being jailed and pursued by their predecessors. Do you fear that at all? No. Hindi daw siya natatakot na itong si VP Inday Sara, ang tanong kasi sa kanya, natatakot ka ba? Nakakaramdam ka ba ng takot na itong si VP Inday Sara ay lagi pong nangunguna sa survey? At alam po naman natin ang history na ang mga nagiging presidente, pagtapos na sila sa pagiging presidente, hinahabol sila at pinapakulong sila ng susunod sa kanila. Well, hindi po ganyan si Tatay Digong. Hindi po niya pinakulong si Noynoy. Pero sino pang nagpakulong at kanino po ugali ito? Ugali po yan ng mga Marcos at ng mga Dilawan. Pero kay Duterte, hindi ito pong ginawa. Bagkos, yung matagal niyang naburo na tatay nito ay si Tatay Digong pa ang nagpalibing sa libingan ng mga bayani. However, ang ginawa naman itong napakamalang utang na loob na Ilocanong ito, nag-urmot na Ilocano. Pinakidnap pa si Tatay Digong at pinakulong pa sa dahig. Di ba? Napakawalang hiya. Ngayon, hindi ka natatakot? Sinasabi mo hindi ka natatakot, pero takot na takot ka sa sagot mo. Hindi niya nasagot mga kababayan eh. Hindi niya nasagot. Di ba? Yun ang senyales na takot at nanginginig na ito kay VP Inday Sara. Yung tanong kasi sa kanya, may takot ka ba? Na baka pag si VP Inday Sara na, ang maging Pangulo ay ikukulong ka dahil ganyan ang history sa atin, nagpapakulong at hindi lang siguro sinabi nitong reporter, nahiya lang eh. Pero siguro sinasabi niya, di ba pinakulong mo ang dating Pangulo? Hindi ka ba natatakot na yung anak niya ngayon ay susunod na maging Pangulo at yan ang lumalabas sa survey, hindi pa nagbabago? Anong sagot niya? Hindi naman niya sinagot na hindi siya natatakot eh. Ang sagot niya, tataas bababa ang survey ko, gagawa ko ng... Di ba lutang mga kababayan? Sinyalis po yun, natakot na po yan, hindi lang po niya pinahalata. Dahil hindi niya po nasagot ng tama ang tanong. Ayun mga kababayan. Paki-comment niya sa comment section kung ano yung dapat na isagot ni Marcos. Kung takot na ba siya kay VP Inday Sara dahil susunod naman yung Pangulo at may papakulong din siya. Ano ang inyong sagot? Aabangan ko po yan, babasahin natin at pupusuan. Ito si Bimar Channel, pansamantala magpapaalam. Bye-bye!